Okay, magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, minaliit ni Larry Gadon. Ito pong Team Duterte. Sabi po ni Larry Gadon, nakakaawa at nakakatawa. Nakakaawa at nakakatawa daw ang Team Duterte. Yan pag-uusapan po natin yan. Pag-uusapan din po natin, ito po, ayon po kay Kiko Pangilinan, ay may natutunan daw po siya na kampanya nila nung yung mga kakamping. Bakit sila natalo? Pinakamalaking lesson. Pero sa kasawiang palad, kabaliktaran ang ginagawa ng kanyang misis na si Sharon. At syempre, ito po, pinangatwiranan po ni Lacson kung bakit po ngayon ah, anong pangalan nito? BBM ay bumibira kay President Duterte at saka sa mga kaalyado. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ilocano po yung lahi namin. Igorot, hindi po Bisaya. Ayan. Pag-usapan na po natin, no? Pasensya na po kayo kung medyo gabi. Kasi bumawi tayo kay Mrs. Hindi tayo nakapag-date ng Valentine's. Ngayon po tayo nakipag-Valentine's. No? Ayan. Kaya kasi simula pa lang po natin, kadarating lang namin buhat sa aming actually date po ng pamilya. Pera isa. Dumayo po tayo dito sa aking original na kuta. Okay. Pag-usapan po natin ito si mukhang dito kumukuha si Pangulong Marcos ng diskarte kay Gadon, no? Yung paninira ni Gadon. Alam mo, Mr. President, kung ang diskarte ni Gadon ang gagawin mo laban sa mga Duterte, sarili niya hindi niya na ipanalo eh. Sarili po, paalala lang natin kay BBM. Sarili nga po ni Gadon hindi niya po na ipanalo kung ilang beses po tumakbo na senador. Hindi po siya nanalo. Thank you very much kay Xian Liu. Welcome sa regular member. Tapos susundin niyo pa yung payo niya, no? Ganyan na yung kanyang diskarte, panay paninira. Okay, ngayon naman po ang sinisiraan ni Larry Gadon. Minamaliit niya po yung PDP Laban Proclamation Rally, no? Nakakaawa daw po at nakakatawa. Una, dahil daw proclamation, dapat daw maraming taong umatin, dapat daw napakakonti, wala pa raw pong 100. Hindi ko po alam kung saan niya po, siguro naman nakita niyo naman yung venue, siksik na po yung mga tao ron. Hindi po lahat ng rally ay dapat malalaki ang venue, no? Iba na yung alam mo Larry Gadon, talagang ano yan no? Talagang habang kayo ay lamang, mukhang lamang. Habang kayo ay mukhang lamang, habang kayo ay ang kandidato nyo ay mga sikat, walang pagpapakumbaba no? Talagang durog-durog no? Okay. Sa tingin nyo ba walang 100 yun? Kayo nakakaawa kasi kinakailangan nyo pa maghakot ng mga tao, no? Hindi po yan hindi po
organic yung pagpunta ng mga supporter. Actually, hindi naman mga supporter talaga eh. Basahin muna natin yung mga sinasabi niya. Nakakatawa at parang nakakaawa tong proclamation ng senatorial candidates ng PDP Laban na pinangungunahan ni former President Duterte. Isipin nyo, napaka-konti ng tao considering that this is proclamation of senatorial candidates. Dapat ay yung tipong nasa Luneta Grandstand or Araneta Coliseum or Philippine Arena or yung mga malalaking venue. Wala pa nga 300, baka 100 lang. Karamihan dyan ay paid vloggers at mga supporters na sila lang rin. Okay. Hindi kagaya sa Alyansa, sa Ilocos Norte, Iloilo, libo-libo naroon. Akala ko ba Araneta, Philippine Arena, akala ko ba sinasabi mo nung una, dapat Araneta Coliseum, Philippine Arena, no? Luneta. Bakit sa Luneta ba? Ang proclamation rally ba ni BBM sa Luneta? Sa Philippine Arena ba? Sa Araneta Coliseum ba? Hindi rin naman. Sa Ilocos Norte nga, Baluarte pa nga eh. 'Di ba? Eto tanong. Kung sa tingin nyo sa Davao, yung proclamation rally, konti kaya ang dadalo? Nauntian nga ako dun sa Ilocos eh. Yun na yun, todo na yung Ilocos, yun na yun mismo. Taga dyan yung Pangulo ng Pilipinas, di ba? Yun lang yung kaya nyo sa Ilocos. Iba-ibang approach po eh. No? Hindi po yan yung approach. Bakit kayo nakikialam? Bakit nyo pinakikialaman yung diskarte? Talo na ba? Talo na ba kami? Nanalo na ba kayo? Alam nyo, luma na yan eh. Si Lenny, nung kalaban natin si Lenny, wala nang ipinagmalaki si Lenny kundi yung dami ng umaattend sa kanyang mga rally. Ano po epekto? Ano po epekto ng mararaming rally ni Leni Robredo? Nanalo po ba? Yun yung point nyo eh. Ang gastos ng ginagawa nyo, maghakot kayo ng mga tao sa venue, hindi naman po organic yan. Ako po, kilala ko po si Tatay Digong, mga Duterte. Wala pa po ako nakita na hakot yung mga tao nila. Kaya pong magmaster ng mga Duterte supporters ng milyon sa isang venue. Hindi kaya ni Marcos yan. Kaya ingat-ingat lang kayo sa pangangantyaw dahil napipikon ang mga Duterte supporters o tayo mga Duterte supporters. Payag ba kayo na ginaganyan lang tayo ni Gadon? Una, yung presidente sinabihan na magsusuka yung ating mga kandidato, magsusuka lang daw. Ngayon naman, malupit na. Ang sinasabi na ni Gadon, talagang nakakatawa na tayo at nakakaawa. Parang nanalo na sila eh. Ilang araw pa lang nagkakaroon ng kampanya. Parang feeling nila panalo na eh. Aminin na lang na without Inday, parang lamaw yung campaign ni BBM. Nakita po namin eh. Mas gusto na namin to na pinagkakaguluhan si Tatay Digong at yung mga kandidato namin kahit sabihin yung konti. Actually, marami pong hindi nakapasok dahil maliit lang talaga yung venue. Ngayon, diskarte po yan. No, diskarte po yan. Hindi po paramihan yan ng venue. Hindi pa po yan yung main. Di ba? Hindi pa po yan yung grand meeting de avance na pwedeng magparamihan. Kulang kayo.
Araw pa lang ang tinatakbo ng eleksyon, ng kampanya. Kung makakantsaw kayo, kala nyo panalo na kayo. Tandaan nyo, ginamit na yan ni Lenny. Thank you very much pala kay binasa ko yung si Ampi Police XOXO. Maraming salamat, Ampi Police XOXO. At kada po nagrarally, nakakakita po tayo ng pagkadismaya sa tao. Wala po yung sigla eh. Lahat ng rally ni BBM, walang kalatoy-latoy, ika nga. Is either napilitan na may naghakot sa kanila, may pinangako dyan sa mga yan. No? Unlike kay Tatay Digong at sa mga kandidato natin sa, wag po kayong panghinaan. Yan po kasi gusto nila manghina kayo. Yung mga organic na supporters na hindi binabayaran. Kayo sanay kayong maghakot eh. Hanggang kailan kayo makakapaghakot? Yun yung tanong eh. Yung bang mga umaate na yan, sigurado kayo? Ito pa isa. Alam ninyo, ito matagal ko nang sinasabi to eh. Nung kinakantsawan ninyo, yung mga rally namin na sustained ilang araw yun, mahigit 1 linggo yung sa EDSA Shrine. Padagdag ng padagdag yun. Kung hindi binakura ng mga pulis yun, parami ng parami yun eh. Sustained po yun. Kasi walang bayad eh. Punta lang ng punta yung mga tao. No? Alam po ninyo, sinasabi ko noon, iba na ngayon yung pag-antayin ng mga campaign rally. Pati po campaign rally, na rin po, umaattend po ng mga rally, pati po yung mga wala sa venue. No? Kaya nga po, tignan ninyo. Yung mga nanonood, milyon po nanonood kay Tatay Digong. Sa kanila, ilan na nanonood? Wala pang 60,000. Napakalayo po ng diferensya. Ibig sabihin, yung nanood, yung mismong dumalo sa rally, pati po ngayon yung pagdalo sa rally, pwede na po na hindi na po physical. Yung kalaban po natin, physikalan pa. No? Sa atin po, online na po ang pagdalo ng mga political rallies. Makikita nyo po yan, diferensya pag nagla-live yung kanilang mga vloggers at nagla-live yung mga vloggers ni Tatay Digong. Lalo na pag nila-live yung mga rallies. Makikita nyo po, ang lalaki ng nanonood. Ganun po. Hindi na po pwede ngayon na hindi naman tayo panahon lang ng TV ngayon. Online na rin po ngayon ang lahat. No? Hindi po to katulad dati na kinakailangan yung presensya nyo naroon. Ginawa na po yan yung ganyang uri ng kampanya na pinagmamalaki yung dami ng dumadalo sa mga rally. Ginawa na po ng mga kakamping yan. Tinambakan po. Ang huling nagmalaki na malalaki ang rally. Yun po, totoo yun ha. Yun, ang rally na yun, talagang dagsa. Talagang nakikita nyo, napakaraming kakamping na umattend. Pero maipapanalo ba kayo ng pag-attend ng physical sa rally? Hindi. Mas maraming umaattend, mas maraming nanunood sa mga rally ni Duterte. Kasi sa totoo lang po, si Duterte mag-expect kayo kada magsasalita. Mahuhuli kayo eh. Pag hindi kayo nanood, no? Mayroon na namang quotable quote si Tatay Digong na hindi nyo napakinggan. Yun po yung pagkakaiba ng scripted. Pati atake scripted. Samantalang si Tatay Digong napaka-natural. Kinasasabikan natin
Bawat speech ni Digong, sabik ang mga tao. Etong speech nito ng Pangulo natin, wala na eh. Minsan lang po yan eh. Yung atake niya na yan, tignan nyo. Umaayon po sa atin yung Rappler. Yung analysis natin, yan na rin yung analysis ng Rappler. Ano ba yung analysis natin? Bakit umaatake si BBM? Kasi wala naman siya maipagmalaki. Di ba? Alam nyo po, kung kayo po yung administrasyon, simple lang po yan. Kung meron kayong naramdaman ng mga tao yung mga ginawa ninyo, ang dali po mangampanya eh. Sasabihin nyo lang, gusto nyo bang ituloy pa natin tong war on drugs na to? Gusto nyo ba na bigyan nyo kami ng mga kakampi? Eto mga kakampi natin. Bakit kayo nagre-resort sa pang-iinsulto, magsusuka, nakakaawa naman? Bakit kayo nagre-resort sa ganyan? Bakit kayo nagre-resort sa atakihin? Ano sabi ng Rappler? Hindi niya pwedeng maipagmalaki yung kanya, lalo na yung mga food security, dahil hindi naabot yung mga 20 pesos na bigas. Hindi siya pwedeng makapagmalaki ng programa niya eh. Dahil basically zero. Hindi niya pwedeng maulit yung pinagmalaki niya sa SONA na mayroon siyang 5,500 na mga flood control project dahil na-overwhelm yung kanyang flood control. Nasagasaan ng barko yung kanyang flood control. Hindi epektibo. Wala talaga. Ang kampanya niya hindi maipagmalaki. Pag administrasyon ka, bakit lamang po ang administrasyon? Nasa iyo ang lahat eh. Di ba? Nasa iyo lahat ng pera, nasa iyo lahat. At pagmamalaki mo lang yung proyekto mo. Eto po, may proyekto tayo na ganito, ganito. Kung gusto nyo magpatuloy yan, iboto nyo tong mga katulong namin para matuloy yan. Hindi po eh. Huwag nyong iboboto yung kabila dahil magsusuka lang yan. Huwag nyong iboboto yung kabila dahil babalik tayo dun sa malagim na kabanata ng buhay ng Pilipinas. Huwag nyong iboboto yung kabila dahil pro-China sila. Bakit namin kayo iboboto? Yun ang tanong eh. Alam namin kung bakit namin iboboto yung mga Duterte. Dahil gusto namin ng kampanya laban sa droga. Gusto namin ng kampanya laban sa korupsyon. Gusto namin na may namumuno sa Pilipinas. Gusto namin na nakakatugon yung gobyerno sa mga sakuna. Alam niyo po, hindi extraordinary. Hindi extraordinary yung bagyo para kamutan mo ng ulo at sabihin, anong magagawa natin? Lahat nasa iyo. Pero ano ang ginawa mo? Mas pinili mong mag-black propaganda. Mas pinili mong manira. Kasi nga, wala ka talagang pagmamalaki, kaya pinuruan. Sabi nga ng Rappler, again, hindi natin kakampi yung Rappler ba? Sana nasasanay na kayo, no? Yung mga kalaban natin, ginagamit natin yung salita nila laban sa mga kalaban natin. Ayan, no? Sabi ng Rappler, Mindanao Bureau Head Herbie Gomez says that it would backfire on President Ferdinand Marcos if he would speak about gut issues like food security. Pag magba-backfire daw kay Marcos, pag nagsalita siya ng mga panibagong proyekto niya. Dahil yung mga proyekto niya tulad ng 20 pesos na bigas ay hindi natupad. Ayan, no? Sinisingil siya ngayon
campaign promise niya in 2022 to lower the rice prices. Obviously, we're not seeing that. So how can he speak about these issues? So iniiba niya. He would rather focus on the bloodshed that took place during the time of Duterte. Kaya ang kampanya niya panlilin lang eh. Huwag natin pag-usapan yung mga hindi ko napatupad. Huwag natin pag-usapan yung mga pinangako kong hindi ko napatupad. Hindi po. Gusto namin pag-usapan. Ano yung mga pinangako mo nung 2025, 2022 election na hindi namin nakita? Kabaliktaran. Imbis na bumaba yung presyo ng bigas, papunta ng 20 pesos, pataas. No? Imbis na 1 million per year na pabahay, wag na lang iulat. Kasi yung 1 million in 6 years, wala yatang maipapatay yung 1 million sa loob ng 6 na taon. Imbis na pag-usapan natin kung ano yung mga tinuloy na proyekto ni Marcos, sinabi niyang itutuloy yung proyekto ni Duterte, wag na lang yan, siraan na lang natin yung Duterte. Tama yung Rappler. Kasi once na siya magsalita ng mga gagawin, etong gagawin natin. Pag hinalal nyo itong mga to, eto gagawin natin. Teka muna, mangangako ka na naman. Hindi mo nga natupad yung mga pangako. Kaya negative campaigning po yung ginagawa niya. Pag nagsalita po siya ng mga bagong pangako, wala nang maniniwala eh. Baka mahatak niya, nasiraan na lang yung mga Duterte. Baka makuha niya yung mga tao sa paninira eh. Ito po sabi ni Lacson na na instead, no? Kasi eto tanong ko sa iyo, Ping Lacson. Marami ka pa naguguyo eh. Marami pang nag-iisip na ikaw ay tapat, ikaw ay ano, pero itong sinabi mo ngayon, halata ano ka na, no? Bumigay ka na talaga na kinampihan mo na si Marcos. Kasi noon may mga agam-agam pa na to si Ping Lacson, baka pwede nating iboto to. Kasi ang ganda naman ng mga sinasabi. Alam nyo, siran-sira ka rito, Ping Lacson. Pinangatwiranan ni Ping Lacson kung bakit nagsasalita. Kung bakit nagsasalita ng negative campaigning ang ginagawa ni Marcos. Ayan, no? Sabi po ni Lacson, it could be because of a threat to his life or administration. Yan po ang katwiran ni Lacson. Ito ang kanyang particular na sinabi. Mahilig ako mag-analyze. I'd like to stretch my imagination even further. So imagination lang to ni Lacson, no? Imagination lang po to ni Lacson. Alam nyo, yung Pangulo, may access yan sa lahat ng information. So I'd like to think mayroong pinanggagalingan yung passion doon sa kanyang speech. Yan. Ano yung passion na yan? Yung paninira sa Duterte. Medyo extreme ito ha. Imagination lang to ni Lacson. Baka naman mayroong seryosong security threat. Di lamang sa kanyang administrasyon, kundi sa kanyang sariling buhay. Minsan kasi pag tayo nadadala ng emosyon, na-express natin in subliminal manner. Ayan po. Nangangatwiran po siya kung bakit negative ang kampanya ni Marcos. No? Baka daw may threat sa buhay niya. Pag may threat, kasi ang pangit po sa kanila eh. No? Eto kasing mga kandidato na to, sa totoo lang, sikat na sila. Hindi nila kailangang manira
ng mga kalaban. Mananalo at mananalo sana sila. Kaya lang nagiging negative po sila kasi bakit nag-resort yung kinampihan nila sa negative campaigning? Samantalang sa kasikatan nila, kaya na nilang manalo kahit hindi siraan yung mga kalaban. Too late na po eh. Pwede ka sana, di ba? Meron pa kami, siyam lang kami. Oh. Alam nyo kung sino po sa lahat ng yan? Kung sino lang yung talagang karapat dapat iboto bago tong sinabi niya na to, si Lacson. Si kahit papano bumanat yan yung sa budget eh, di ba? Binanatan niya yung budget eh. Pero dito ka nasira eh. Bakit mo pangangatwiranan? Simple lang naman yan. Kaya nag-resort sa negative campaigning si Marcos kasi wala siyang maipagmalaking programa. Lalong hindi niya pwedeng magsalita na naman siya ng panibagong programa dahil po yung mga tao, no? Yung pong mga tao, babalikan po yung kanyang mga pinangako noon. Kaya sira ka rito, Lacson. Dapat dehin bokiki ka na lang dyan. Kaya lang, sira po kasi sila eh. Lumalabas po na epokrito sila. Nagsasalita sila na walang negative campaigning. Pero yung presidente nila, yun ang nagne-negative. So, alam nyo ang ginawa ninyo? Sinolidify ninyo yung mga Duterte supporters. Panay kayo panlalait. Mukhang galing kay Gadun tong uri ng gantong kampanya ni Marcos. Gadun, hindi effective yung ginagawa mo. Mr. President, yan ang gagayahin nyo, yung negative kind of, ginawa na po ng mga kakamping yan. Ginawa na po ng mga dilawan yan. Epektibo ba? Ikaw mismo, Mr. President, yan yung problema ni Marcos eh. Siya mismo produkto na negative campaigning pero hindi umubra. Nanalo pa rin siya. Sa bagay, kakampi nila yung Duterte. Yun yung nagpanalo eh. Pwede ba naman yun? May threat daw sa buhay ni Marcos kaya mag-negative campaigning na lang siya. Ano namang katwiran yun? Di naman po kami pinanganak kahapon. Mas pinaniniwalaan ko pa po yung analysis namin, no? Namili sila, ano ang tatahakin, ipagmalaki yung mga proyekto, ipagmalaki yung mga ginawa, or manira na lang. Pag ang tatahakin po nila, ipagmamalaki yung mga proyekto at mga nagawa, wala silang masasabi sa kampanya. Halos wala silang proyekto eh. Biruin nyo yung tinanggal na yung nag-resign na si DOTR Secretary. Alam nyo ba kung ano pinakamalaki raw proyekto ng DOTR under Marcos? Tanong nyo kung ano. Pinakamalaking proyekto ng DOTR. Privatization na NAIA. Puta, proyekto ba yan? Tininda nyo lang, proyekto ba yun? Kung yan ang pinakamalaking yung achievement, dapat ka ngang mawala na dyan sa DOTR. Hindi naman proyekto yung pagbebenta ng NAIA. Okay, punta po tayo rito sa isa pang negative campaigning. Meron pong si Kiko Pangilinan. Ito mali ng mali na naman si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, at saka yung iba pa. Si Espiritu, tsaka si Calyodi. Ito sana chance ni Calyodi, baka manalo eh.
Kasi kahit papaano sikat na si Calyodi, si Kiko, tsaka si Bam Aquino. Mga sikat na yan. Tandaan nyo, meron pa, siyam lang yung kandidato ni Duterte. Di ba? Siyam lang yung kandidato ni Duterte. Dapat nasa utak nyo yun. Siyam lang ang kandidato ni Duterte. Baka maisama ako. Di ba? Ilan ba yung kay Marcos? Bakit nagsusumiksi kayo na makuha nyo yung botante ni Marcos? Yung mga political tactician ng mga to, nila Calyodi, at saka nito nila Kiko Pangilinan at Bam, palpak. Ano bang gusto nyo? Manalo? O manira lang sa Duterte? Hindi. Tama naman yun. Wala talaga tayo isasama, siyam lang. Pero kung ako ang didiskarte niyan, di ba? Bakit ko titirahin yung mga Duterte? Nakukuha niyo po? Bakit ako titira sa mga Duterte? Malakas tong Duterte. Ang gusto ko manalo eh. Makikibanat ako rito sa mga Marcos para kahit sinasabi ni Badong na siyam lang yung iboboto namin, teka muna, ito bumibira rin to si Kiko sa mga Marcos, pwede na siguro to. Ito si Bam Aquino, bumibira din sa mga Marcos, pwede na siguro to. Di ba? Ako si Lacson, ang tingin ko ganun eh. Kay Lacson, baka may bumotong mga Duterte dyan eh. Kasi nga bumibira sila sa budget eh. Di ba? Very vocal si bumibira sa budget si Lacson. Pero hindi na ngayon kasi pinangatwiranan mo yung pagsasabi ng suka, yung pagsasabi ng babalik tayo sa mga nakaraang madilim na nakaraan, utot nyo. Okay. Pero eto si Kiko, no? At saka si Bam Aquino, sa totoo lang, bakit ang banat nyo pa rin kay Duterte pa rin? Pakinggan nyo si Kiko May natutunan ba si Kiko sa kampanya nila, yung pink campaign? Basahin natin yung sinabi ni Kiko. Tinanong daw ng Rappler, si former Senator Kiko, ano ba yung greatest lesson na nakuha mo from your 2022 loss? Ito po ang sabi ni Kiko. Sabi niya, sana raw yung mga kakamping, wag silang makipag-away sa mga rival camps. Very important na lesson ito because political analysts have long pointed out na isang weakness ng campaign yun ng Lenny Camp. Palaaway yan eh. Palaaway yung mga kakamping eh. Di ba? Hanggang ngayon naman, kahit wala na silang miyembro, palaaway pa rin. Yun pala natutunan mo, Kiko. Dapat hindi nang aaway ng mga kabila. Correct. Kasi baka makahatak eh. Di ba? Pero tignan mo ginagawa ng asawa mo. Inaaway si BP Sara. Di ba? Inaaway si BP Sara ng asawa mo. Kala mo may makukuha kang boto sa mga Duterte? Wala. Si BP Sara, leader namin yan. Walang kaabog-abog. Sasabihin ng asawa mo. Ano ba sinabi ni Junel Florentino? Baka naman kaya natin sagutin yan. Nawalan tayo ng pagkakataong sagutin. Ano ba sinabi nun? Ganun ba tayo kahihina dito sa ating channel at nagbubura tayo ng mga walang... Baka naman kayang-kaya natin sagutin yan eh. Sayang naman ang pagkakataon na maasar sila. Okay. Sabi ng asawa mo, siguro nagsisisi na kayo
na hindi nyo binoto si Kiko. Siguro nagsisisi na raw sila na hindi nila binoto si Kiko. Ang pinahiwatig mo, Sharon, nagsisisi sila na binoto nila si VP Sara. Katulad nung nasabi ko sa mga nakaraan nating vlog. Alam mo, kung sakali na hindi nanalo si VP Sara at si Kiko nanalo, babanatan din kung anong ginagawa ni Martin ngayon. Yan din gagawin ni Martin na mga alagad ni Martin kay Kiko. Si Sharon parang hindi ka lumaki sa politika eh. Hindi binabanatan si VP Sara ng mga congressman dahil sa wala lang. Kaya siya binibira dahil gusto siyang ma-eliminate bilang kalaban ng kanilang kataas-taasan. Naintindihan nyo ba yun? O ngayon, balik tayo sa palpak nila. Bakit nyo babanatan yung mga Duterte? Anong mahihita nyo? Babanatan nyo yung mga Duterte kasi para makakuha kayo ng boto ng mga Marcos, maka-Marcos. Wala kayong mahihita dahil kung maka-Marcos siya mga yan, iboboto nila 12. Iba po yung attitude ng mga natira kay Marcos eh. Yan yung mga tao, yung mga supporter po ni BBM. Karamihan po dyan, hindi na po nag-iisip yan. Kung ano sabihin ng leader nila, yun na. Yung 12 na yan, hindi kayo makakalusot dyan, Kiko. Saan kayo kukuha ng boto? Duterte at Marcos lang ang may boto. At kami naniniwala na mas marami kami. Mas maraming naniniwala sa mga Duterte kaysa sa Marcos. Ang ikatatalo lang natin, mga kapatid, no? Kung hindi tayo magsosolid. Kung naiisip natin, yung naiisip nung iba sa atin nung nagsimula to, bakit ko iboboto si Philip Salvador? Artista lang to. Ayoko na ng artista. Bakit ko iboboto to sila Lambino, sila ano? Baka hindi naman manalo, hindi naman sikat, hindi ko sila iboboto. Bakit ko iboboto si Bongo tsaka si Bato? Ano ba na nagawa nila? Bakit ko iboboto si Vic Rodriguez? Tao rin yan ni Marcos. Bakit ko iboboto? Puta, wala na natira. Bakit ko iboboto si Kibuloy? May kaso yan. Bakit ko iboboto si Iglesia yan? Wala na kayong tinira sa kandidato natin. Alam niyo po, may mga tao po na hinahanapan sila ng butas para hindi sila manalo. Pero hindi po yan yung laban natin. Ang laban po natin para magkaroon tayo ng chance na maging Pangulo si VP Sara. Ang tanging laban po natin, iboto natin na straight yung mga Duterte. Dahil marami po tayo. Actually, sa atin lang din umaasa yan mga yan ng boto. Kita nyo, ayaw nilang birahin. Yung mga kandidato nila, ayaw bumira. Kanino ba aasa? Pag Marcos lang po ang bumoto sa kanila, hindi po sila aabot. Konti na lang po yun. Nakita nyo po ba yung mga umatin sa rally nila? Kinakantsawan nyo yung rally hindi naman rally yung proclamation. Tama, rally din. Pero diskarte po yun eh. Proclamation pa lang yun. Proclamation nga ni Pastor Kibuloy, mas marami pa sa inyo eh. Mas marami pa dun sa proclamation sa Ilocos eh. Isang kandidato lang yun. Kaya po ng mga supporter natin. Kay Marcoleta lang, proclamation ni Marcoleta, ang dami-dami eh. Aasa lang po yan, sa totoo lang po, kayong mga nakikinig, aasa lang yan ng mga boto sa mga Duterte. Kaya nga hindi bumibira yung mga yan sa Duterte.